Siya ang naging unang babaeng editor-in-chief ng The Philippine Collegian. Nakakuha siya ng Master of Laws at Doctor of Juridical Science sa University of Michigan. Sa kanyang napakagandang edukasyon, maaring pinili ni Miriam ang anumang landas. Maari siyang nagtrabaho para sa isang malaking internasyonal na kumpanya o kumita ng maraming pera. Ngunit pinili niya ang ibang daan, ang daan ng serbisyo publiko. Gusto niyang gamitin ang kanyang napakatinong isip upang maglingkod sa mga Pilipino. Ang kanyang unang malaking papel ay bilang isang hukom. Noong 1983, hinirang siya ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang hukom ng Regional Trial Court sa Quezon City. Bata pa siya, ngunit mabilis siyang nakilala bilang patas, tapat, walang takot. Ginagawa niya ang desisyon batay sa batas, hindi sa kapangyarihan o pera. Noong 1988, hinirang siya ni Pangulong Corazon Aquino bilang komisyoner ng Bureau of Immigration and Deportation. Isang napakahirap na trabaho, kilala ang ahensya sa katiwalian. Maraming nagsabi, imposibleng linisin ito. Ngunit tinanggap ni Miriam ang hamon. Kakainin ko ang mga banta sa buhay para sa almusal. Seryoso siya. Sinibak niya ang tiwaling empleyado. Nakipaglaban siya sa sindikato ng krimen. Pinabuti niya ang sistema ng imigrasyon. Nanalo siya ng Ramon Magsaysay Award noong 1988. Matapos ang tagumpay sa Bureau of Immigration, hinirang siya bilang kalihim ng agrarian reform. Isa pang napakahirap na papel. Layunin ng programa, bigyan ng lupa ang mahihirap na magsasaka. Nakipaglaban siya sa may-ari ng lupa na ayaw magbigay. Hindi siya natatakot harapin makapangyarihan para sa mahihirap. Ipinakita niya ang pagiging matigas, matalino, dedikado. Ang mga posisyong ito ang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang mandirigma laban sa korupsyon. Noong 1992, nagpasya si Miriam Defensor Santiago na tumakbo para sa pinakamataas na posisyon sa bansa, Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang kampanya ay parang bagyo. Wala siyang pera o makinarya sa politika ng kanyang mga kalaban. Ngunit, mayroon siyang mas makapangyarihang bagay, ang suporta ng mga tao, lalo na ang mga kabataan. Milyon-milyong Pilipino ang na-inspire ng kanyang mensahe ng paglaban sa korupsyon. Nangunguna siya sa mga unang resulta ng eleksyon. Mukhang siyang magiging susunod na Pangulo. Ngunit pagkatapos, may kakaibang nangyari. Sa panahon ng pagbibilang ng boto, nagkaroon ng malawakang power outage na tumagal ng ilang araw. Nang bumalik ang kuryente at nagpatuloy ang pagbibilang, nawala ang kanyang lamang. Si Fidel V. Ramos ang idineklara na nanalo. Naniniwala si Miriam at ang kanyang mga taga-suporta na dinaya siya.